Hello guys, welcome back to my channel. Andito naman po tayo sa Milan, Italy. At i-share ko po sa inyo yung aking naging biyahe. Tayo po ay tumigil na muna sa pagtatanim at ang ating mga magiging vlog. So in the future is dito na sa Italy. So let's go guys. So yun guys, August 11, nag-celebrate tayo ng binyag at saka birthday ng aking anak. So ini-advance na namin to dahil nga lumabas na yung ticket namin pa Italy. So dapat ay August 17 pa ang birthday ni Tutoy, pero yan, napaaga na celebrate ng August 11, 2024. And ito atin ang minamaximize yung pakikipag-banding sa ating anak, sa aming anak, si Mateo Luis, habang nandito pa sa Pilipinas. So ang magiging flight namin is August 13, 2024. At yan, tayo nakikipaglaro. Nakakatuwa na nakakalungkot dahil nga malalayo tayo sa ating anak. So yon. Pero okay lang dahil para sa pamilya naman yan, and hopefully in a few years time makuha natin sila dito rin sa Italy. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Ako po ay malapit na mag 1 year old. Hello guys! So yun guys, so August 13, 2024 dumating na yung araw nating flight. At eto, andito na tayo sa Alabang. Kung sakali na kayo galing sa South, mas maganda na gumamit tayo ng Skyway para mas mapadali, iwas sa traffic. At kasama sa mga naghatid dito, si Inay, si Kian, ang aking mag-ina, si Mateo Luis at si Bossing kasama din, at yung driver na si Kuya Alex, sa aking kapatid. So salamat sa kanilang paghahatid. So ito, nasa Skyway na kami dahil nga pagka dun pa tayo sa baba ng SLEX o kaya sa service road ay masyadong magtatagal. So hindi rin naman tayo nagmamadali kasi mahaba pa yung oras. Alas 12 o mag-aalauna pa lang ito. Pero ang tagpuan namin ay alas 2 ng hapon. Kaming magkakasama at saka ang flight naman namin ay matagal pa, gabi pa. 6:45 PM papuntang Taipei, Taiwan. So doon kami mag-stop over. So kung kayo ay pupunta rin Italy, minsan ang naging stop over ay sa Singapore or Hong Kong. So iba-iba. So dito sa amin, EVA Air, nagkataon na Taiwan ang stopover. So dito naman sa ating Skyway na dinaanan, ang maganda, hindi ka rin maliligaw kasi meron ngang mga signs yan, gaya ng T1, T2, T3, Terminal 1, 2, and 3. So alam mo kung saan ka papasok, basta alisto ka lang at marunong kang magbasa syempre. So yan, nakakatuwa dahil ang laking improvement nito, dahil kasi dati kapag inihahatid kami o aalis kami, kasi nga ex-OFW ako, nung huling punta namin ng Taiwan, okay na pala to. Pero nung Dubai, 2009, 2011, ganyan, commute lang talaga ako pag service road. So wala pa tong mga ganito. Kaya ngayon, ang laking convenient sa mga mag-abroad na makarating agad sa NAIA. Terminal 1 man yan, o 2 or 3. So kaya salute din sa gobyerno na nagawa tong mga ganitong proyekto. So yan, smooth na smooth yung biyahe, salamat sa Diyos. So halos 1 oras lang namin narating buhat sa Tanawan ng Batangas papunta dito sa NAIA Terminal 1. So walang naging aberya, salamat sa Diyos. Tapos ang sasakyan ni Kuya naka-RFID, kaya hindi na masyado kami pumipila. Gaya niya, kita nyo, may mga pila ng sasakyan, siguro hindi sila naka-RFID. So kami ay tumigil lang ng konti, pero yan, dire-diretso na rin yan. Maximize natin yung pagbanding sa ating anak, sa aking anak, yan, habang nasa sasakyan, nakikipaglaro. So yan, nakakatuwa yung lakas na kanyang tawa. So yan, habang nasa sasakyan, tuloy lang. Dahil sigurado taon na uli ang bibilangin bago magpangita. So ganun ang mga nagiging sakripisyo ng mga OFW na papalayo sa pamilya
Pero okay lang naman dahil nga para din naman sa future nila yung ating ginagawa. So salute sa lahat ng mga OFW na dinadanas yung ganitong sakripisyo para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. So yon, inagahan natin ang pagdating dito sa NAIA Terminal 1 para hindi tayo maiwan. So meron kasing case na ganon na sobrang haba ng pila, minsan ay iwanan ng eroplano kasi hindi ka hihintayin kapag kaorasan na ng flight, kaya better na mas maaga. And dyan nagsimula na kaming pumila dito na pag-check-in ng baggage. So nagkaroon lang kami ng konting aberya, ako pala. So ang alam ko is 46 kilos total, kaya lamang dapat pala 23 kilos. So anong nangyari kasi sa akin, 18 at saka 27. So anong nangyari, naglipat pa ako yung mga laman ng bagahe doon sa malaki na 27, inilipat ko doon sa maliit, kaya nag 23. And then pagkapasok natin, naging okay na yung check-in. Nakita natin dito meron ng OFW lounge, so kung saan pwede kang mag-relax dito. Libre ang kape, libre ang mga biskwit. So gusto ko sanang unwind dito, kaso anong nangyari nga ay madami rin nakatambay habang naghihintay ng kanilang flight. So salamat din sa OWA nga ba ang nakakasakop dito sa mga OFW na yun, nagpagawa sila ng ganito na OFW lounge. So marapat lamang na talagang magkaroon nito dahil nga lagi yung sinasabi na OFW mga bagong bayani, tapos less naman yung service na naibibigay. So yan, dumating na yung ating eroplano na sasakyan papunta sa Taiwan. And boarding na. So lakad-lakad lang tayo dito and then papunta na tayo sa eroplano. Hindi naman tayo first timer dito dahil nga nakailang abroad na rin tayo. Seat number 43J, ano ka? 53K. A very good evening to all our passengers. My name is Tae Han Song. It is my honor to be your captain for today. First and foremost, I'd like to welcome you on board EVA Airways flight BR278 from Manila, Philippines, bound for the So yan, matagumpay tayong nakapag-check-in, nakapasok sa eroplano, nakaupo na tayo. And sa mga hindi pa nakakapag-abroad o hindi pa nakakasakay ng eroplano, so ito po, merong mga parang TV screen sa harapan ng iyong upuan na kung saan habang lumilipad, naghihintay ng iyong biyahe, pwede kang maglibang dito, mag-relax o kaya magpalipas ng oras sa panonood ng movies. So sa ngayon, yan pa lang yung kung saan ang destination ay pinapakita. Kumbaga dito sa part na to, wala tayong control para mahanap yung mga movies na sinasabi ko. So mamaya pag lumilipad na tayo, doon pa lang nila ini-activate na pwede kang manood ng mga movies. So yan, merong tawag dito 3D animation ba ang tawag sa ganito, na makikita kung saan ang iyong destination. So in my case, sa Taipei, Taiwan. Moment of truth, ito na, umandar na yung ating sinasakyang eroplano at makikita mo itong mga ilaw ng Metro Manila. Alam ko Paranaque ito, Paranaque or Pasay itong NAIA Terminal 1. And dyan, nilipad na tayo, take off na ang ating sinasakyan na eroplano. So ganyan po ang view kapag ikaw ay nasa eroplano at pa-take off na, lalo na pagkagabi. So yan, mga ilaw ng Metro Manila, kitang-kita mo. So maganda ang view sa taas. Yan, talagang officially leaving the Philippine country para sa pamilya. So this time sa Taiwan muna and then going to Milan, Italy. Chicken rice? Once stable na yung ating eroplano, nagse-serve na sila ng pagkain dahil nga 2 hours flight lang tayo.
ay meron naman tayong free meal. Kumbaga kasama na yan sa binayaran sa ating ticket. At okay din naman yung pagkain nila, ito parang adobong manok yata itong na ibigay sa amin. So dito wala kaming choices, pero dun sa from Taipei to Milan na 14 hours ay 2 beses kaming kumain, at tapos meron kang pamimilian na 2 option. So doon ay pipili ka kung anong gusto mo kainin, dahil medyo mahaba rin nga ang biyahe talaga, kaya gugutumin ka rin. At saka yung biyahe pati ay talagang medyo, sabi nga, nakakangalay, nakakapagod dahil 14 hours yung inabot. Sabi nila nasa 12 hours lang, pero siguro may konting delay din, or hindi ko alam. Pero basta inabot kami ng almost 14 hours from Taipei to Milan. So yan, kain lang muna tayo dito sa ating upuan. So okay naman yung service ng mga flight attendant. At saka ito, nung kami naman ay pababa na, dinodouble check nila yung lagayan ng bagahe sa taas, dahil nga baka ma-aksidente rin, kasi minsan during the flight binubuksan to ng mga pasahero kung minsan, kasi kinukuha yung kanilang bag. And then this time dinodouble check nila kung okay ang lahat, at para safe ang paglanding. After almost 2 hours, dito na tayo sa Taoyuan, Taipei, Taiwan. Ito po yung airport nating bababaan. So galing na tayo dati ng Taiwan, naka 6 years tayo, OFW rin dito sa Taiwan, kaya nakakatuwa din na kahit pa paano dito kami nag stop over, at nakakatuwa yung mga pinrank ko na rin na mga dati kong katrabaho, kasi nag-post ako sa Facebook na naglanding nga ako sa Taiwan, kasi ang expectation nila ay sa Italy ako. So parang yung iba nagulat, bakit daw sa Taiwan. Tsaka yung ibang kong mga katrabaho, akala nila bumalik ulit ako sa Taiwan. So yun. Thank you Lord, dahil nakababa tayo ng ligtas, maayos dito sa Taiwan. At yan nga, tayo ay lilipat ng eroplano. So dumating tayo dito ng almost 9:30 ng gabi. Umalis tayo sa Pilipinas ng alas 7. So more than 2 hours na biyahe. And then eto nga, lilipat tayo. So lakad muna tayo yan, gamit din ang tawag dito, elevator ba? Vocalator. So mamaya bibidyohan ko para malaman ko ano ba yan. So yan, Taiwan, napakagandang bansa din na tirhan. 6 years nga ako dito, and ang sarap din ng naging stay ko dito. Masarap na mahirap. So yon, dito tayo lagi dahil para makatipid sa paglakad. Yon, travelator pala itong tawag dito, travelator. So parang out of this world. Then dito tayo sa airport pa rin to ng Taoyuan. So chill lang, video lang habang naglalakad. Medyo malayo-layo rin yung nilakad. So sa mga first timer nga pala, at stop over kayo ng Taoyuan, marami dyan sa gilid-gilid na ganito, water fountain or inuman ng tubig sa madaling salita. So ganun lang, libre po yan. So yan, na-miss ko lang yung parang natuwa ako nung makakita ako ng ganito, kasi ganito ang ginagawa namin dati sa trabaho na pag umiinom. And then ito na, final boarding na ulit tayo. Papunta na ng Milan, from Taipei to Milan na. Ito na yung ating sasagupain na 14 hours na biyahe.
And yon, smooth naman yung ating naging pagpasok. So lakad uli papunta sa eroplano na ito. Yan, lakad-lakad lang tayo. Talagang mararamdaman mo na dito na OFW ka na uli kasi nga malayo ka na sa Pilipinas. Talagang overseas Filipino worker na uli tayo. So tigil muna sa pagtatanim dahil may kumatok na bagong opportunity. So yan, business class, first class. Dito muna tayo sa economy. So hopefully one day nandyan tayo sa business class. Ito na naman yung 3D animation. Makikita nyo yung ground speed, altitude, tsaka outside air temperature. So sa ground speed 577 miles per hour. So sobrang bilis. Pero hindi mo masyadong ramdam pag nasa loob ka. Tapos yung altitude nga nasa mahigit 30,000 feet. So masyadong mataas na yon. So and then temperature sa labas. Ano pala, ang lamig pala, negative 38 Fahrenheit. Pero pag nasa eroplano ka naman, hindi mo masyadong ramdam. At saka kung sakali man na ikaw ay lalamigin, meron silang ipino-provide na blanket or parang kumot. Kaya okay lang. So yan yung parang 3D animation kung saan dumaan yung eroplano natin sinasakyan. From Taipei, yan, ang daming dinaanan. Vietnam, Hanoi, Bangkok, Thailand, Kolkata, India, Kathmandu, Nepal, Bangalore, India. So yun, New Delhi, India rin yan. Kabul, alam ko, ano yan, yung Pakistan. So yan, yung iba hindi ko na alam kung anong mga lugar yan. So Ankara, ano rin, alam ko, India rin yan eh. So yun. Medyo malapit-lapit na tayo sa ating patutunguhan sa Milan, Italy. At sumisikat na ang araw kasi expected travel arrival natin is nasa 8 o'clock ng umaga. So this time is mga nasa 6 AM na. Ito ay Italy time. So pag nasa Italy ka, plus 6 ang oras sa Pinas. So kung alas 6 dito ng umaga, ibig sabihin alas 12 ng tanghali sa Pilipinas. So yan, sightseeing tayo. So kung kayo nga pala ay first timer na lilipad sa eroplano, sasakay sa eroplano, ang alam ko pwede kayong mag-request ng seat, pwedeng beside the window. So yan, para makita nyo yung mga ganitong ulap, yan, pagka umaga. Talagang sea of clouds kung tawagin. Yung sceneries na ito na makikita mo lang pagka nasa taas ka. So yun, enjoy naman ng trip. Medyo nakakapagod lang at hindi makatulog ng ayos. Yan, malapit-lapit na tayo. Nakikita na natin yung Milan or yung Italy. Hindi ko alam kung sakop to ng Milan itong nakikita natin. Pero ano rin, marami rin palang taniman dito sa Italy. Yan, medyo ano na, chill na yung eroplano. So 14 hours na biyahe ay hindi tayo masyadong nakatulog dahil nga syempre nakaupo, hindi tayo sanay na matulog na nakaupo. At minsan pag nakaupo, nakakatulog ka tapos maramdaman mo yung bigat ng sa balikat, kaya nagigising uli. Kaya ano lang, tiis-tiis lang. 14 hours, awa ng Diyos ay nakarating din naman tayo ng mapayapa, ligtas. So yan, tayo video lang uli dito sa aeroplano. Ito na nga, lumapag na tayo sa Milan, Italy. Officially nasa Milan na tayo, pero mamaya papasok pa tayo doon pa talaga magiging official na nasa Milan tayo pagka lampas natin sa immigration. Nakalabas na nga tayo ng eroplano at ang nadatnan nating klima dito ay summer. Medyo mainit daw sa labas. So parang init Pilipinas lang din. Ayan. Lumabas na tayo sa eroplano at naglalakad na dito sa Milanese sa airport. So yan, nakaranas tayo ng maraming pila. Mahabang pila dahil nakasabay-sabay halos yung dating ng iba't ibang eroplano din, kaya mahaba ang pila. Pero mabilis lang kasi halos hindi kami nabot ng isang oras.
Hindi ko na na-video yung immigration dahil nga bawal din mag-video. So ito, naisingit lang natin kahit pa paano yung pag-video dito sa pagkuha natin ng maleta. Yan, ating kukuhanin ng mga maleta na ating ikinarga kanina. So yan po, malapit na tayo. After nun, dumating na ang aking sundo, yung aking kapatid na nandito sa Italy, si Kuya Alan. At yan, awa ng Diyos, ligtas tayong nakarating dito. Officially, na nasa Milan na tayo. OFW na talaga. And then ito, nag-video rin lang tayo para makita yung kalsada o kaya yung pamumuhay dito sa Italy. So yan, ang kapatid ko ay more than, alam ko, 10 years or 15 years na dito sa Italy. At yun, awa ng Diyos, matagal na nila kaming sinusubukan kuhanin, ngayon lang natuloy. And then Sabak agad, sayang ang oras. Punta agad kami sa munisipyo para kunin yung requirements. Yun. So yun guys, thank you sa panonood. At eto po, nandito na tayo nga sa Italy. And I hope na supportahan nyo pa rin yung ating mga susunod na mga videos na magagawa o gagawin dito sa Italia. So sa mga naghahangad din na makarating dito sa Italy, laban lang. Darating yung time na makakamit din natin na makadating dito sa Italy. So God bless, to God be the glory. Bye bye.